Tadhana natin to, Destiny Radio. Tadhana Talks. Sino naman ang next sa utang story? Utang story, si Jiro. Parang sabi mo kanina, nagpautang ka. Parang ganun. Oo. Well, yun ang nangyayari. Kasi si Jiro, DJ na, gano'n. Oo. Maraming pera yan. Parang gano'n yung nangyayari. Bakit gano'n yung thinking nila? Pag DJ, madaming pera. Wala ang pera mga DJ. Hindi po. Alam niyo po bakit namin to ginagawa? Charot. Wala pa. Yun yung Wala nangyayari. pa. Pero dahil nga, nung mga nakarang araw, medyo nakakaipon na ako. May mga kaibigan lumalapit sa akin. At pagka meron ako, napapautang ko naman sila. Meron akong 2 kaibigan ngayon na hindi pa tapos magbayad. Pero you know what's funny? May utang din ako. Sa kanila? May utang din ako sa ibang tao. Oo. At ngayon lang din pumasok sa isip ko na today nakabayad ako. Wow! Today, Congratulations! Diba? Congratulations. Ang tagal ko ang tagal kong binabayaran. Pero the thing is, yung hiniraman ko naman yun. Actually, maliit lang 6K. Pero ang tagal ko siya bago na bayaran. Kasi the idea is, yung nahiraman ko na yun, hindi talaga siya naniningil. And pagka alam niya lang na meron akong extra, ako na mismo yung nagbabayad. Pero hindi siya naniningil. I think, nasa situation siya nung kagaya nung sinasabi mo, na pagka nagpahiram ka, yung okay extra lang mo. Yung okay lang mawala sa'yo. But of course, utang is utang. Yeah. Kahit sabihin, alam mo na, ay marami naman tong pera. Hindi porkit para bagang yun, mukhang maliit sa kanila ay maliit pa rin. Dadating yung time na pag nangailangan sila, di ba? Diba? Totoo. Tsaka para, in a sense, para ba makaulit ka? Diba? Kasi hindi mo din naman alam kagaya yung sinasabi natin, most of the time nagkakanda utang tayo kapag may emergency, gipit na gipit, kailangan. And who knows kung kailan mangyayari ulit sa atin yung ganun. Pero if you have somebody na alam mong pwede mong hiraman, at nung hiniraman mo siya, maayos ka nagbayad. So may tiwala pa rin sa iyo. Yes. So that's the beauty of it. Kumbaga, hindi ka man singilin, bayar. Diba? So huwag talaga masisira sa pera talaga. But you know what's funny din? Ang meron din ako may nadaanan ako before na it talks about lending. Debt. That's the beauty of debts daw. Pag naman siya sa malalaking naman siya, sa mga korporasyon naman na to, sa mga negosyo. Na nangyayari, umuutang sila ng pera to put up a business. Yan, At yung business nila, yun ang bumabayad dun sa parang wala silang nilalabas na pera. Yes. And hindi lang isang tao yung hinihiraman nila. Hindi lang isang corp din yung hinihiraman nila. It could be a bank, it could be anything. Basta hihiraman sila. And ang nangyayari, they're gonna put up a business, then manghihiram ulit sila. Tapos yun naman yung ibabayad nila doon. Kumbaga, the money na inuutang, iikot at iikot lang. Kumbaga, pero right now, you have a business, you have a working business kung saan magkakaroon ka ng pera. Pero all in all, wala ka talagang perang nilabas. All that you have given is yung energy mo, yung ideas mo. And I think that's kind of beautiful. But it's gonna be something somewhat somehow sugal. naman. Diba? Any Magiging business. sugal siya. Mataas yung risk actually. So sa mga high nanonood, risk, hindi high siya reward. hindi siya Recommended. hindi to go signal na ay mangutang tayo at mag-start tayo ng business. Ikutin natin. 'Di ba? Kasi mas better pa rin na ngayon meron kayong security and then back up siya na kasi pag bigla kang wala kang stable na income, bigla ka umutang, nagtayo ka ng business, bumagsak yung business. Yan. 'Di ba? Yun. It doesn't work for everyone. Diba? Kaya karaniwan ng business owners, akala nung iba, nag-i-stop na sila ng work nila. Tapos yung business. Hindi. Ang ginagawa po nila, may work pa rin po silang napasok ang income sa kanila. Yeah, hanggang just sa in case. automation yung business. Pag na yung business, pag sustainable na, saka nila parang makikita na ng chance sige, let's grow the business. Yes. Magpo-full time na ako dito. Iwan ko na yung day job. Yes. Parang yung mga vlogger, di ba? Ganun ginagawa ng mga vlogger, may daytime job muna sila. Tapos after a while, pag sila pag kumikita na yung YT nila, 'di ba? Ay okay na pumapasok. Kasi ang laki talaga ng pumapasok in fairness. Yung isang video lang yun sa YouTube channel ko. Parang isang linggo lang na agad, 1,000 plus na agad. What more kung madami kang video na ganun. Oo. 'Di ba? Ang laki agad per week. So pati kahit ano na pinapanood ngayon ng mga tao. Yes. Grabe. Oo. So talaga namang parang ang kailangan talaga pag iba talaga ang considerations pag uutang or magpapautang. Dapat money wise. Yes. Ayan, sino naman ang may Next, Paulo na. Ako na agad. Medyo
Okay, sige, go po. Bugs. Ito yung Spoiler. una sa aking itinuro ng aking ina. Huwag kang uutang at huwag kang magpapautang. Nasinunod ko naman noong una. Oo. Kang uutang at Wag kang kang wag magpapautang. akong uutang at wag akong magpapautang. Yan ang turo sa iyo ng ina mo. Sinunod ko nung una. Nang ina mo. Oo, ng Ah. aking ina. Okay. Kaya nga, ng ina mo nga. Oh, tapos? Nasinunod ko nung una. Kaso nga lang ako bilang isang tao na may konsiderasyon. Bilang ina. May empath. Nagpautang ako. Oo. Okay. Kasi nakikita ko yung need ng tao eh. Nagpautang ako. Mhm. At yung utang na yun, hindi sa akin pera. Niloan ko pa siya para mapautang ko to. Oh, you're a good Samaritan. Okay. Kasi super kita ko yung needs niya that time na kung kaya ko namang tumulong, Mhm. why not? Kasi may savior complex tayo eh. Barilin ko nga itong. Hoy, no. Ayun. Ayun. Ay, nahuli. Ayun. Tinry ko siya. Tapos ay, ang tagal nung utang na yun. Lumalamig na nga eh. Ayun. Hinahayaan ko lang kasi kapag nakikita ko talaga yung sobrang aligaga, parang hindi pa talaga kaya. Sige, okay lang. Meron pa namang next time. Hanggang sa marami na akong narinig at doon na ako nag-start maningil. Diba? At ang nangyari nga lang, kaso nga lang, kahit gano'n ka talaga kabuting tao at kaibigan, ay may mga tao talaga na hindi yun pinapansin. Ayun. Totoo naman eh. Masarap, Tapos ikaw pa yung mali. masarap din kasi sa feeling na merong Matutulungan. may natutulungan ka. Lalo na yung nangangailangan tapos alam mo naman na you're capable to help. Yes. Masarap din sa feeling. Yun na nga lang, kadalasan at the end of the day, nahihirapan kang maningil kasi. Oo. At Diba? saka, dumating yung point na naningil ako nung ako na nahihirapan sa finances ko. Mm. Kasi gawa nang sabi ko, ay, bayaran na, due date na. Ay, nako si Judy. Mga nagkakapangalan. The Judy naman, medyo Oo. Judy. Judy. Ito na si Judy, Diyos Yes, ko po. Judy. Ganun, kumakamot na ako sa tapos biglang napapaisip ako sa, hindi ko dapat ito nararanasan eh. Mapapakamot ka talaga sa hindi Oo. makati, Ay, di hindi ko ba? ito mararanasan eh kung hindi lang ako masyado naging maunawain sa tao sa paligid. Yan yung example ata ng do not burn yourself para lang magbigay ng Oo. sa Okay. iba, di Oo, ba? ganun. And Kaya learn ayun. how to say no. Yeah, Ganun learn how nga. to say no. Tama, learn how to say no. Hanggang sa yan, nagkaroon ako ng utang. Ayan. Ayan. At nanghiram ako, sana hindi to makikita ng nanay ko, at nangutang pa ako para makapagbayad ng tuition. At nung naniningil ka na, ikaw na ang masama. At nung naniningil ako pa ang masama. Kaya nag-try din ako sa lending app. May utang na nga ako sa tao. May utang pa ulit ako sa lending app. Ay, buhay ko. Tapos, may utang pa ako kasi yung mga cellphone na binili ko, utang din yan, na mga credit. Oo. Yung mga sinashopee, Okay lang. yung mga binibili ko ngayon online, yan yung mga pinagkakautangan ko ngayon eh, bukod sa pagbibigay ng pera sa mga bagay online. Tumataas yung credit limit ko. Pagtaas ng credit limit, nakaka-tempt gumastos. Totoo. Kaya ang ginawa ko, binigyan ko lang ang sarili ko ng disiplina na hanggang 2,000 lang ang pwede nating utangin dito sa online shop na to. Yes, At pag lumampas yun, hindi na. Kasi pag ganun, 3 months ko babayaran 800. In Kaya- fairness, magandang may mataas kang credit talaga. Pag advice ako. emergency lang kasi yun. Kaya lang, Oh, depende totoo. din siya sa sa discipline mo. Oo. Diba? Kung meron Yun. kang kunyari may credit card ka, huwag kang swipe ng swipe, Through the di ba? fire. Oo, Hindi ganyan. magandang practice. Although maganda na meron ka mataas na credit Oo. credit Basta yung card ganun. Ang nasa mindset ko, hihiram lang ako dyan sa mga online na, hindi lending up yung mga bilihan, online shop, nabibili ako magka-credit kapag kaya kong bayaran. Pag hindi ko na kayang bayaran, nagko-compete kasi ako lagi, pag di ko na siya kayang bayaran, nag-stop muna ako, nagtitiis muna ako. Sabi nga daw nila, kapag hindi mo kayang bilhin yung isang bagay ng 3 beses ngayon, hindi mo siya afford. Yeah. Oo nga, Oo. to the fire. Oo. Kaya yun, Practice ko yun. Di ba? Practice ko yun. Oo. Kaya ang ginawa kong utang na lang, nag-invest sa sasakay sa motor. Tapos Yeah. ngayong iniisip kong utangin is mag-invest naman sa isang bagay na alam kong malabo, pero tatry ko pa rin. Yung sabi ko sa'yo na minsan, okay lang na meron kang utang basta meron kang bahay na sarili. Wow! So, ibang ano yan, di ba? Wow. Ibang, Mag-house loan kaya ako. Pero masyado pa siyang super big sa edad. Maganda nga Kailangan pagka mo may na- ganun kang bahay na nakuha, di ba? Oo, Na yung parentahan ganun. mo after para nagge-generate Nag-generate o passive, Oh, yun ang ginawa ng friend ko. Nakaka-cover sila ng bahay tapos parang hindi pa nila tapos bayaran. pinarenta Imbes na sila ang tumira. Kumbaga tumira sila for a meantime. Pero nung time na parang dahil nga siguro maano nyo doon sa kwento ko mamaya, ay may time na walang sahod.
Pinarentahan nila. Diba? Yun, self-sustaining. Kaya maganda talaga. Maintenance lang sila. Ang Diba? passive income. Yung nakarenta na yung nagbabayad nung Oo. diba? Yan. Kaya Hatiin mo pa isang bahay na yun sa lahat ng room. Tapos pagtapos ng ano, May mga bed Tapos space. ano bayar, may bahay ka na. tapos alimbawa, tapos ng bayaran yung bahay. Ikaw ang may desisyon. Siguro naman ay may extra ka na nun. Oo, Nung time na yun na kasi may sobra na doon. Hindi naman nagbabago ang pag nasabi na yung plan mo ng loan. Yun na yun for that span of time. Yun na. So, yung bayad naman ng renta, nataas, di ba? Pwede mong pataasin. At Di saka, ba? nabayaran mo na yun doon sa unang bahay, kumuha ka na ng kasunod pang bahay. Ganun na uli. Invest. Ganun. Oo, di ba? Maganda talagang investment yun. Kaya yan, iniisip natin ngayon business loan. Yan. Magandang utang. Yan. Oo, may ano. Magandang akala utang. Akala siguro nung iba ang utang ay masamang bagay. Oo, Merong may hindi. tamang Kung hindi utang. mo kayang bayaran. Oo. Ay sige, ano pang ano? Oo, yun lang ang ating umutang ka ng kaya mong bayaran. Yeah. True. Kanina mo Kaya sinasabi. meron pa akong credit. Mataas pa yung credit ko. Kaya kapag tinitin ako talaga, Diyos ko po, Lord. Yeah. Tukso layuan Isang ano Oo. muna, isang sana nakikinig ka ngayon. Ayun. Wag. Wag. Cut direct. Okay. Dave, cut mo yun. Yun yung, Wala Ayun. akong magkakat. yung sa akin naman, siguro, bibigyan ko kayo, dahil yun yung mga stories, bibigyan ko kayo ng parang, success story. Dun sa Ay, ganun. sumakses ang story. Oo, yan. Okay. At pinakita ko na pati, nakita nyo na ang credit limit ko. Ay, ah. nakita namin talaga. Bigla kang sumakses. Baka yung mga magulang ko yung nanonood, hindi porket malaking credit limit ko, ay ganun. Dahil yan, nangyari yan dahil sa sa mga Kaya kwento ko siguro from a very simple point na kailangan namin ng panggastos sa bahay, sa araw-araw. Kasi pagdating ng summer, yung isa kong trabaho, at the time, isa lang ang trabaho ko. So, wala akong ibang source of income. Pero may emergency fund ako lagi. Lagi siguro around 20 to 30K ganun yung iniipon kong emergency fund. Pag maganda ang kita ko. Pag mababa naman 10K lang. Tapos at the time, so kailangan mag-invest sa gamit. So, nagbili ako ng gamit. Tapos ay parang kailangan, at the time, parang yung kasama ko, partner ko dati, ay kailangang lumipat sa ibang work, ay walang ipon. So, ang ginawa ko, di support ako. And okay naman, nagsusuportahan naman kami from time to time. But mostly, pag talagang emergency, dun sa lending app. So, may lending app akong kinuha. And, Blue, red. blue rin, blue. 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 May blue. ibon. Yan, May oo. ibon. Uy, maganda ang credit standing ko doon. Yes, Oh. nakita ko. Oh, yan. Wait, pero at the time, dumating talaga sa point na halimbawa, nababayaran ko yung utang pero syempre, nauubusan ako ng nahihirapan ako pang araw-araw. Tapos dumating yung time, ganun pala maging adult, ganun pala mag-sustain ng isang, sabihin natin, family. Ganun na pala mag-sustain ng isang buhay, siguro mag-asawa, ganun. So, dumadating yung time na, ay, patapos na yung bayaran ko yung utang ko. Ang gagawin ko, uutang ako dahil wala nga pumapasok pang pera uli, uutang ako ng mas malaki, babayaran ko yung natitira. So, ganun lang. Parang ang nangyayari, nagbabayad ako ng extra, tapos interest lang, tapos sustainable. Nga lang, hindi siya maganda kasi, ang nangyayari, buwan-buwan pa rin ako may binabayaran. Wala akong naiipon. So, lumaki na lumaki, hanggang sa dumating yung time na solo na ako uli, talagang nabayaran ko na yun ng utang ko. Nagtry akong bumili ng motor. And yung motor ko, pag nakita nyo, second hand lang yun pero maganda naman, ay nabili ko through that. Tapos yun, medyo malaki. Nung time na yun, nagbabalak na akong umalis dun sa isa kong trabaho. 2 trabaho ko noon, pagdi-DJ din pero sa ibang station, tsaka teaching. Ay dahil ako hindi regular, so walang bayad pag summer. Encourage pa kaming mag-masteral. So wala akong budget. So ang ginawa ko, nung nag-given the opportunity, hire ako dito. Yan, sa Destiny Radio. Kasi parang mas pinili ko na yun kaysa antayin ko pa yung teaching kasi at least ito, babayaran ako buwan-buwan. Hindi man malaki, meron akong pera buwan-buwan. Ang budget ko lang sa sarili ko sa isang cut-off dati, 2,000. 2,000 lang. Ang swerte ko kasi, nag-give up ko yung apartment ko. Dati nakabukod ako. Nag-give up ko yung apartment ko. Tumira uli ako sa magulang ko. And happy naman sila because I'm there. Tapos pero gusto ko talaga ay solo ako. And yun,
with the help of my parents, yan si mama at si papa, ay nakalas ako ng gastos kasi doon ako kumakain. Tapos, renta. oo, wala akong renta. Tapos, although maliit yung sahod ko, hindi naman maliit, okay lang. Kumbaga nababayad ko buwan-buwan, di ba? Tandaan nyo dati. Tapos na given the opportunity, ito talaga, hindi ko maalis sa sarili ko. Hindi ako napayag na isa lang ang aking source of income. Lagi akong dalawa-dalawa. And nagkataon ngayon, I'm very thankful dun sa isa kong source of income na teaching din, na medyo, dahil nga medyo mataas ang rate ko na. Siguro sa experience ko, tagal ko na nagtuturo siguro 5 years, 6 years na ako nagtuturo sa college. Medyo tumaas na yung rate ko. So, kahit minimal lang yung time ko doon. Di ba ako nag-night classes, gabi ako nagtuturo sa mga estudyante ko. Medyo nakakatulong yun sa akin. Tapos dumating yung point na time na daming project na rin ng mga nalapit sa akin yung mga oo, yan yung mga ibang nagpapa-consultation, may bayad din yun yung consultation. So yun, lahat yun talaga ko para lang Tapos siguro by December ang babayaran ko na lang ay 3,000. Tapos sabihin ng iba, malaki pa rin Ay hindi kasi ang napasok para sa akin hindi na at the time kasi ang pumapasok na sa aking income ay more than that. As in, sobra-sobra. As yung sobra ko, sobra pa dun. So, nabayaran ko na actually in advance, 2 months in advance, tapos inahayaan ko lang yung isang utang doon kasi baka bumaba yung credit limit. Kumbaga, hinahayaan ko lang siya doon. Kasi reminder ko yun sa sarili ko na although may pera ako, meron pa rin akong babayaran. So, nadidisciplined ako doon. So, ang ginawa ko, yun, nung January, binayaran ko na siya, tinapos ko na siya. Kahit February pa ang tapos niya. And I'm so grateful dun sa mga opportunities na na-present sa akin. Kasi ganun lang talaga. Actually, ito sasabihin ng iba corny. Sasabihin ng iba corny to Pero ako talaga nagdasal lang. Nagdasal ako na Lord, bigyan mo ako ng opportunities. And thank God dahil yung opportunities na binigay sa akin ay medyo maganda ang outcome. And hindi ko sinasabing magandang-maganda. Medyo kasi meron pa ring hardships doon. Hindi naman yun easy peasy lang. Yes, of course. Yung mga pinagdadaanan, yung mga kahit naman may pinagsisikapan tayo, hindi laging maganda yun So, dumating yung time na nakakapagbiro na ako sa kanila. Oy, bakit? May pera ako. Gumagano na ako sa kanila. Gumagano siya. Oo. Kasi kaya ko. Oo, di ba? Kano ba yan? Yung bibili ng Oo. Diba? Kasi yun naman ay joke lang. Kasi hanggang ngayon naman I'm very, ako sa pera ko. Talagang Right now, halimbawa, semester break. So, wala kaming salary sa isa kong work. Pero, I have the extra income na naipon ko. Tapos meron ako. And I'm very grateful talaga kasi isang beses nagpa-pray ako dun sa kaibigan ko kasi siya yung parang laging nagdadasal sa akin sa rosary. Kaya naging siguro thank you Kuya Benjo. Pinagdadasal ako lagi about dun sa aking finances. And ko siya, nag-think ako nagpa-pray ako sa kanya. Sabi ko, Kuya Benjo, maglo-loan uli ako. And although sustainable naman, kaya kong bayaran with the income and with yung time na wala akong pera, kaya kong bayaran yung utang na yun. Actually, bayad na yung 1/3 nung utang. Hindi, ba yun kakautang ko lang after ng quincenas ata, bayad na yung 1/3. Maliit lang naman yung inutang ko, mga around 10K, ganun. And now, nakabukod na uli ako. Ang lahat ng gastos ng aking pagkain ko sa sarili ko. Ang nakakabili ako ng gamit ko sa apartment. Nakapag-sustain ako ng sarili ko. Hindi ako gutom. Kita nyo naman akong kumain, di ba? Grabe akong kumain. And naka-fast food pag ako tinatamad, di ba? Pag ako tinatamad, automatic. Pero yun nga, sabay kayo. Tinuturo, kumbaga inaano ko lang din yung sarili ko kasi yun naman ay every time na, lalo na pag after ng sahod. Yun lang kasi yung treat ko sa sarili ko, masaya na ako dun Oo. Maganda din yung tinitreat sa sarili Oo. You need that. Dapat. Pag healthy yung mental health mo, makakapag-decision making ka ng maganda. Yes. Totoo. So, wag niyong kakalimutan i-treat sarili niyo kasi nung before, hindi ko ginagawa yung sa sarili ko. Kaya, hindi mo matreat ang sarili mo. Ang hirap para sa akin ayos yung mga ganong bagay. So, ngayon,
although may loan pa rin ako, may loan ako ngayon, pero I can say this na kaya kong bayaran. Mm-mm. Actually, kahit pag hopefully, hindi ayoko namang sabihin na baka ako'y ma-jinx, pero alam naman ng Panginoon yung aking pagsisikap dun sa ganito. And I'm actually nakakapagbigay na rin ako dati hindi ako nakapagbigay sa aking parents. And nakakatulong ako kahit maunti sa aking magulang na. Pauti-uti. Sipin mo yun. With It's that, really a success story actually. Oo. From being Lagmak really down. talaga, oo. So yan, gutay-gutay ka na. Dati Oo. talaga yung Kay- point na marami ka talagang bayarin lagmak. Nasa success ka din. Ipapa-experience Oo. talaga sa'yo ng slightly Yan. Feeling ko nga pina-experience niya sa akin, para ako'y magkaroon ng mindset ngayon, may mindset ako ngayon na mag-open na uli ako ng bank account. And maglagay na ako ng hindi na yung bank account na dinadaanan lang ng pera. Talagang Oo. Actually, ipon. nagplan na ako for 6 months. 6 months ahead ng aking savings, ng aking And yung plan na yun ay actually nagsisimula na. And thank God, nagagawa ko yung plan na yun. And hopefully, kayo din. Kasi, dumating sa point na, alimbawa, nangutang yung friend ko sa akin. Tapos, ako nagkulangan ng pera. Nangutang ako dun sa isa ko pang friend. Magkakabarkada kami, 4 kami. Oo. Nangutang sa akin. Tapos ako nangutang dun sa isa kong friend. Tapos siya naman may utang dun sa isang friend. Nung time ng bayaran, nasa 7-Eleven kami, nagbayad na yung pinakaunang nangutang. Sabi, Carl, babayad na ako. Nice. Tapos, na lang namin, okay, teka lang, pila tayo. Nagpila kami para lang iabot yung pera dun sa kahulihan. Tapos sabi ko sa sarili ko, ay, nako, hindi na uulit yung mga ganun. Hindi na uulit yung mga, uulit yun. Oo, hindi naman laging ganito Hindi naman, pag nagkaanak na ako siguro, magkakaroon ng time na ako yung magkakautang. Diba? With family, di ba? And pag halimbawa, nag-partner ka, hindi naman ikaw lang may problema dun tulong kayo. And so, darating yung time, financial kasi is a very evident problem Hindi yun nawawala sa buhay Hindi natin. talaga. Yes, napakalaking Mas niya. maganda talaga kapag tayo financially literate. Yes. Kaso nga lang yun yung hindi na ituro. Basta kayo ng libro ni Chinkitan. Thankful din ako dun sa 2 insurance company na nagturo sa akin kung paano ng manage ng pera. Oo. Napakahalaga nang alam niyo kung paano Pero hindi na ako tumuloy pa rin. Napakahalaga nun. Pero thankful ako sa mga taong lumalapit sa akin, tumutulong sa akin, at yung mga pag ako'y nagpapautang, yun, mga ganun. Yung mga pautang, actually hindi ako nagpapautang, yun nga, tama yun. Halimbawa, alam ko namang, mangungutang siya ng 1K. 1K naman is reasonably malaki naman din ng 1K. Pero malaki kapag may gusto kang bilhin. Oo. Pero actually in terms of kung aanuhin mo, pwede naman siyang ilabas. Halimbawa, may extra kang 1K Pag alam kong yung budget ko ay sobra, yun, saka lang ako sasabihin ko pati. Halimbawa, inutang sa akin ay 3K. Ay, bro, 1K lang ang kaya ko. 1K lang ang carry. Oo. Pero lahat sa akin malaki. Kahit 20 yan. Kapag kapag gipit. Oo naman. Yes. Kaya, Dapat marunong ang tumanggi alala ko dyan si Jerome, may utang pa sa akin si Jerome na bet. Talagang tuminirap ka, ha? Wait, wala ko si Jerome sa akin. Kunyari lang. Jiro, ibili mo na lang kape, 17 pesos yung kape. Wala, wait, teka lang, disclaimer. Walang utang si Jiro, kumbaga sample lang. Na Sample kunyari, lang. kailangan ko ng pamasahe na 20. Wala lang pamasahe. Uy, dumating ako sa point agad na. Wala akong pamasahe 20. Buti wala pa ako sa ganung Oo. Wala pa ako sa ganung state na I need to loan this kind of amount of money for something. Oo. Pero I think papunta nga talaga dun Ay, Oo. kumbaga at Mas least maganda kung hindi ka na makapunta order ko sa At baba. least ngayon, Utang yun. kumbaga ay na mo na yung nakikita mo na sa ibang tao yung I think ganyan yung nangyari. Marami kasi akong kaibigan na nagkaganon. nagkaganon. Mm. And I think I've learned from them. Yes, maganda yung ganun. So, dumating sa yung point hindi na- nangyayari sa'yo, na-observe mo sa iba. Nakita ko yung beauty You ng learn from people. beauty. Beauty. Wala namang beauty talaga yun. Talaga kailangan mo lang maging wais sa pag-spend. Yung beauty ng loan para makabili ng bagay. Mhm. Nung nagbili ako ng cellphone, niloan ko yun. Mm. Sabi ko, mag-iipon. Tatagal lang 9 months. Nagitis ako ng cellphone. Pero nakabili ako ng phone na utang. Sabi ko, meron akong ginagamit. Parang nagbabayad. ibang Parang term iba- dyan, ano? installment. Ayun, Installment. installment. Yan. Ibang utang rin yun. Hindi, ibang practice yun. Nagbabayad ka in a specific Pero time. sa utak ko, utang siya. Utang naman installment. siya. Utang naman Oo. talaga. Pero Oo. siya yung utang na may plano. Yes. Oo, Ayan, ganun. oo. Pero utang talaga siya. Kahit yung motor, di ba, installment yung motor. Oo. Pero ang nasa isip ko, utang yun. Kasi gawa na nag-message yung Oo.
nalimutan mo bang bayaran ng iyong loan? Sabi ko, ng loan? Wala naman akong loan. Tapos biglang binasa ko pa ng mabuti, yung motor. Yung motor. Lumabas si Rufa eh. Hindi Ano ba nga, si Rufa, May? legit. Kasi gawa lang nung in-explain ng babae, sabi, itong motor, yung dito, utang sa gantong bangko na binili sa motor ganto. So parang ako, may utang daw ako dun sa bangko. So kaya nasa ko, kahit installment siya, sabi ko, okay, utang pa rin pala. Kaya sa mga nakikinig po sa amin ay sana po ay may natutunan po kayo. And darating yung time, kung hindi naman kayo gumagawa ng illegal na bagay, darating yung time na mababayaran nyo rin po yan. Ang pinakamaganda rin pong point, magtrabaho po kayo. Tama. Yes. Ano Hindi ba lang ko basta yun, yung term, yung tite? Ano nga ba yun? Oo. Trabaho. Trabaho, ipon, travel, enjoy. Yan, Tite. tama. Tite. Tadhana Tama talks. At saka lang, hindi basta may trabaho lang, dapat, disciplined sa Sa pag-handle pera. ng pera. Oo. Di ba? Money-wise. Kahit yung pinakang basic ng ng pagmamanage ng pera, 50, Oo. 30, 20 rule, pwede nyo gamitin yun. Napakadali nun, napaka-basic nun. Oo. Ako yung 150 a day. 150 a day. Oo. Ngayon, di kaya. Akin yun, naka 150 a day. Hindi kaya ng 150 a day. Alam mo, pag may gagas ka. Oo. Minsan ay kailangan 200 a day. Ikaw, Jiro, anong 150 a day? Minsan kasi yung 150 ngayon, yung 150 ngayon ay isang meal na Grabe. Oo. Ito. Thank you kay Ate J-Lo. Ay, oo. Affordable. Ate J, Affordable. oo. Busog na busog ka. Oo, Pwede ka pang J-Lo po yung 75? kinakainan namin dito. Uy, May meal ka na? nakakalunch ako doon ng, 40. mababa pa sa 50. Oo. Uy, nakapag-lunch ako doon ng 35. Ay mo, Diba? yun nga, ito naman po ay Thanks, kita Ate niyo naman J-Lo. po ang katawan. Napaka-sexy ay talagang kami po ay ang lalaki namin kumain. Oo nga. yung parang pinakamalit ko kay Ate J-Lo, 70 nga. Oo, kasi nga yung Pero kanin. busog na busog ka doon eh. Oh, ay Ate J-Lo, thank you sa kanin mo. Sobrang dami, thank you po. Oh, quality Oo mo nga, po yan, yan. magbenta. Sobrang generous. True legend. Kaya po sa Sandok. ating lahat po, sana po ay maging financially tayo. Literate. And hindi naman ibig sabihin nun Discipline. kailangan may aral ka. Ang kailangan doon ay masinop ka sa pera. Yeah. Dapat Conscious sa pera. Oo, tama. Kuripot. Charing. Oo. Wag tayo yung yung tipong deserve ko to. Ay, mahirap na Oo. mindset po yun. Minsan okay siya, pero pag sobra, lahat ng Oo. sobra pangit. Masama. Diba? Ang deserve mo lang ay kung anong sobra sa ipon mo. Yan! Tama. Yun lang po yun. Kung kaya, yung magandang point din yung sa installment. Kasi sa totoo lang, yung baka kasi isipin ng iba, ako na umutang pagkatapos nilang pakinggan to. Wala po halos po lahat ng tao ay inuutang ang bahay na binibili nila. Oo nga. And normal po yun. Mm-mm. Kaya kayo po ay wag po, may mga ayos po na loan. Pinaganda lang yung term eh. Sabi, loan, installment. Pero Oo. isa lang ang Utang. bottom line nun eh, utang. Oo. Meron po tayong pag-ibig. Oo. Yan. Ay! Ako wala! Yung pag-ibig Ay, ko! iba? Ay, iba. MP2, kayo Ah, naman. Ay, Oo. MP2 Iba po. pala. SSS. Yan, sa Akala ko SSS. naman. Kaya yun na nga, tayo nakailang minutes na, tayo magwa 1 hour na. Maraming salamat po Thank sa you. pagdudok. Yun, we Yeah. really hope Isang- you've learned something. Sobrang importante yan, yung money matters na yan. Yeah. At sana kahit papaano, hindi man kami mga eksperto dito, pero kahit paano, From experience. mga Teaching. real life experience naman yung Yeah. na-share namin sa inyo. Experience So, is the best teacher. kayo na lang bahala mag-imay-may. Maybe next time we could invite somebody who's professional, di ba? Oo. Oh, Who's really knowledgeable Sa about ba money. money Ayun, things. Diba? oo. Si Sir Manny. Oh, pero ayaw ko nung yung may pagkatapos niya mag-share ay magpo-promote. Gusto niyo mag-try kayo ng insurance na to? Wag pong no. Gusto lang kami mag-share. si nga. Sir Chinkitan. Ay, pwede. Yan, Oy, mga ganyan. Pag napanood niyo po pinapanood ito, ko yun. Oo. maganda po studio namin. Punta Sir po. Chinky. Lilibre na lang po namin kayong kape. Oo nga eh. Basta Oo. galingan nyo mag-manage ng pera nyo. Nasa Yeah. inyo yung umutang ng kayang bayaran. No, that's it. Pansit. At it's it. Maraming salamat po once again. May papakilala pa ba tayo? Oo, Hindi na. oo. Kasi syempre merong mga tao na hindi naman nakatutok. Oo nga pala, sa Kapatutuan. mga kapapanood lang, kapapasok pa lang. This is TT. Tadhana to. Hana Talks. Napapakinggan sa Facebook, Sa Sa YouTube, YouTube. at sa Spotify. Yeah. Yan. Yes. Kasama Produced niyo po by- si Jiro Boy, your one and only rapper DJ in the town.
Papa Del, ang DJ ng ingay, grabe. DJ Bugs, fashionista at papainlabin ka. Hindi ko alam yun sa akin. Yun naman sa... Yung isa yung masarap pa sa kape. Masarap pa daw sa kape at kulay kape. Kuya Carl. Kami po ang 96.7 Destiny Radio. Saya lang. Follow our Sakit na, socials, diba? please. See you next episode. Mas maayos na yung outro namin. Cut! Natin to, Destiny Radio. Tadhana Talks.